Ang Ubot Falls ay isang tahimik ngunit kaakit-akit na talon na matatagpuan sa puso ng Maria Aurora, lalawigan ng Aurora. Napapalibutan ito ng luntiang kagubatan at batuhan. Ang malamig nitong tubig ay bumabagsak mula sa natural na bangin patungo sa isang mababaw na basis. Perpekto para sa mga nais magpahinga, mag-picnic o maglakad-lakad sa kalikasan. Bagaman hindi pa ito kilala sa mas malawak na turismo, ang Ubot Falls ay bahagi ng mga likas na yaman na unti-unting binibigyang pansin sa ilalim ng ecotourism development ng lalawigan. Noong 2023, inilunsad ng DPWH ang isang 69.3 milyong proyekto upang paunlarin ang lugar bilang isang ecotourism hub. Kabilang sa proyekto ang pagtatayo ng mga villa, tribal hall, function hall, tent area at iba pang pasilidad para sa mga bisita. Layunin itong isulong ang turismo habang pinapangalagaan ang kalikasan at kultura ng mga katutubo. Ang Ubot Falls bilang bahagi ng Villa Aurora ay inaasahang magiging isa sa mga pangunahing atraksyon sa lugar. Bagamat limitado pa ang dokumentadong kasaysayan ng mismong talon, ang Villa Aurora ay may mayamang kasaysayan bilang dating tirahan ng mga katutubong bungkalo at kalaunan ay naging bahagi ng mga pamayanang itinayo ng mga Kastila. Sa paglipas ng panahon, ang lugar ay naging simbolo ng pagsasama ng kalikasan, kasaysayan at kultura. Libreng pasyal ba ang hanap mo? Tara, sagot ko na yan. Let's go! Ayan, good morning mga lods. Ang time check natin ay 15 minutes before 3. Dito na tayo sa may Magalang, Pampanga. Ang destination natin ay sa Ubot Falls, sa Maria Aurora. Ayan mga lods, dito na tayo sa Shell Arayat. Hintayin na natin sila Lodi A4J dito, and siguro pati si Boss Mike. Paalis na tayo. Ayun, nauna na si A4J, and kasunod si Boss Mike Adventures. Nawawala tayo guys. Ang bibilis ng mga kasama natin. Hindi ko sila nasundan. Ayun. Nawala ako. Ha? Hindi, nahuli ako. Ayan guys, breakfast muna tayo. Para may lakas tayo mamaya pang-akyat. Nakita tayo dito. Ayan, kasama nila yung mga pets nila. Ayan sir, vlogger po kayo sir? Vlogger kayo? Kasama nila yung mga pets nila. Saan po kayo papunta sir? Ha? Dinggalan. Oh. Sige, thank you sir. Ng super smooth na kalsada, ito naman tayo
Mukhang inaayos pa. Yun guys, malapit na tayong makalusot. Ito yata yung palengke ng Cabanatuan eh. May nakita tayong lumang tulay. Ano to? Palayan City. Ayan guys, Palayan City. So nandito tayo ngayon sa Welcome March ng Bungabong. And kasama natin yung mga lodi natin. Si Bright TV. And then si Kapwa Moto. Si Quiz TV. Si A4J. And si Par. Si Yuljoy. Tsaka si Boss Mike. Ayun, si Boss Mike. Papalipad pa. Ang laki ng drone niya Ayan. Oh. Ang time check natin na eksakto 8 AM ng umaga. Ang Bungabon, isang bayan sa silangang bahagi ng Nueva Ecija, nakilala bilang onion capital of the Philippines dahil sa malawakang produksyon ng sibuyas na pangunahing ikinabubuhay ng mga residente. Matatagpuan ito sa paanan ng Sierra Madre, kaya't may malamig na klima at masaganang likas na yaman. Tinatag noong 1760, ang Bungabon ay dating bahagi ng Pampanga at naging mahalagang rupa ng mga misyonerong Agustino noong panahon ng Kastila. Bukod sa agrikultura, mayaman din ito sa kasaysayan at kultura na makikita sa mga lumang simbahan, tradisyonal na pista at mga tanawin tulad ng ilog, bundok at bukirin. Sa kabila ng modernisasyon, nananatili ang diwa ng komunidad. Masipag, makakalikasan, at may malalim na pagmamahal sa kanilang bayan. Nasa likod natin yung I Love Bungabong. Ayan, nandito yung Welcome March. Ayan. So, sa side na to makikita natin yung Sierra Madre. Ayan mga lodi, pupunta na tayo dun sa destination natin sa Ubot Falls. 1 hour pa pala from dito sa Welcome March ng Bungabon. Isang oras pa. Yan guys, buti nantay nila tayo. Hirap na hirap tayong makahabol. Ang bibilis ng mga motor nila. Ayan, twisties na nga. I love Labi. Ito yung Labi River. Sikat din to eh. Ayan. Yan guys, nandito na tayo sa sikat na Labi River. Right. Ganda. Your
Yan guys, ang time check natin ay 10 AM. On the way pa rin tayo papunta ng Ubot Falls. Yan. Mataas-taas na rin tayo, pero hindi pa nauubos yung akyatan. Maganda yung daan dito, twisties. Grabe. Oh, may mga resort din dito. Yan guys, maakyat tayo pero nasa paanan pa rin tayo ng bundok. Ang ganda oh. Ayan guys, tingnan nyo sa baba, andun yung Kapatagan. Ang taas na natin, pero nasa paanan pa rin tayo ng bundok. May kabundukan pa rin sa likod natin. Yan. Yan yung kalsada doon, no? Twisties, pag ganun. Grabe. Ngayon guys, nasa Aurora Province na pala tayo. Ito yung welcome arch ng Aurora Province. Ayan guys, papasok na tayo ng Maria Aurora. Taas na natin. Ano na naman to? Solid! Grabe! Yun yung dating tulay nila nasira. So ito yung bago. Yan guys, may bridge. Medyo loose gravel yung papasok. Hi, solid guys. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me, no one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly.
distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. Ayan mga lods. So, nandito tayo sa jump off point. Buti maganda yung paradahan natin. Umulan, bumagyo, ayos lang. So, kailangan nating mag-cross ng tulay na hangin. Hindi tayo prepared. hindi namin alam na ganito pala. Yun naman guys, yung anchor na ginamit nila sa tulay. Ang laki ng pundasyon, no? Mas malaki pa sa tao. Simula na yung trekking natin. Simentado naman yung dadaanan natin. Kaya lang, kailangan nating mag-ingat kasi madulas. Ito yung mga homestay, kagagawa lang bagong-bago. Kaso lang, hindi pa daw pwedeng i-rent kasi hindi pa tapos. Wala pang mga beddings, mga gamit. Ayan, ganda sana, oh. Ito na pala tayo sa may falls. Ang ganda, guys. Huh? Pangalawang bridge na i-cross natin. Hindi pa tayo nakakalayo. Matagal lang tayo kasi nga nagba-vlog. Ang linaw ng tubig. Hindi siya sobrang linaw pero malinaw. Considering na nag-uulan. Ayan. Ayan, may mga tubig na nalalaglag galing sa bundok. Galing din yan dun sa tuktok ng bundok. Ayan guys. So ito yung step 1 dun sa 471 na steps. Ayan. So 470 na lang. Ayan yung agos ng tubig. Maligo. Kaya lang nakasapatos tayo. Tapos may mga Game over. maliliit na stream ng tubig nalalaglag. Tapos mossy yung yung gilid ng bundok. Grabe. Sarap maligo. Ang lalim, oh. Simula na ng akyatan, promise. Yan na yung hagdan. Let's go! Ito naman yung pinunta natin, di ba? Ang ganda ng Pilipinas, guys. Pero kailangan paghirapan mo muna. Yung hagdan daw, hanggang dun sa dulo, siyam na pahingahan kagaya nito. Malapit na tayo kasi nasa pangatlo na. Huh? May 6 pa. Tapos sa dulo daw may mang inasal. Huh? Tara.
Naahon na daw. Hindi man ako pinagpawisan. Oh my God! Easy peasy guys. Ang lamig dito. Wow. Ba't parang may kuweba? Guys, tignan nyo, ang ganda. Grabe. Ayan guys, kakaiba tong falls na to. Grabe guys. Tignan nyo. Napaka-majestic. Solid. Ayan guys, tagong-tago. At napakaganda. Kailangan nyo munang paghirapan para makita mo ito. Grabe. Solid. Woo! Ang ganda. Sulat na sulat. Ah. Napaka-solid guys. Sa lahat ng falls na napuntahan ko, ito yung pinakamaganda. Kasi ito pa lang yung falls na napuntahan ko. Anong pangalan mo, kuya? Leonardo Sarmiento. Extra lang po ako dito ba? Extra lang. Ano yun, kuya? Pagka yung tourist guide lang, doon lang kayo kumikita? Okay, Pag walang tourist, kung wala kayong ginaguide dito, paano yun? wala rin po kita po. So doon lang kayo sa may tourist guide? Per hour po. Per hour pa yun? Hindi yung yung ibabayad na sa tourist guide, hindi sa inyo buo yun? Basta yung per hour lang sir. So, kunwari may tourist kuya, mula doon sa jump off, hindi pwedeng pumunta dito na walang tourist guide, no? Okay po kasi ang protocol lang. Kailangan may tourist guide. Ayan guys, so pag pupunta kayo dito sa Ubud Falls, doon sa jump off point, nandun sila kuya, sasamahan nila kayo dito. Kasi hindi pwedeng kayo lang yung pumunta dito, kailangan may tourist guide kasi delikado rin yung yung mga dadaanan, yung minsan madulas, ganyan. So kailangan nyo ng guide. Tapos dun sa falls, madulas din yung mga bato. So kailangan may nagbabantay din sa inyo, just in case. Hanapin nyo lang si Kuya Leonardo. Anytime. Ngayon, medyo nag-uulan. Siguro pag summer, lalo na masarap pumunta dito kasi masarap maligo. Saka yung ilog. Lahat ng part ng ilog. Ang ganda. Kung gusto nyo ng yung maligo dun sa mabilis na agos, meron din. Gusto nyo ng adventure. Saya dito guys. Ito guys, interviewin natin yung mga turista na naligo sa falls. Sir, kumusta po yung falls? Solid par, solid. Yan. Oh, yan si... Ay, subscribe sa akin ha. Yuljoy. Bye-bye. Subscribe kayo kay Yuljoy. Solid yan. Yung sabi ni Google Map na 4 hours papunta dito, scam yun. 9 hours ang papunta dito kasi nanggaling kami sa bahay alas 3. Nakarating kami dito alas 12.
Sobrang dami ng spot. Papatigil ka talaga. There are stains on your photo, little cracks on your rusty frame, stuck in the mud, oh, but it's okay. I don't have the pieces of your home, buried in the flashbacks. All these wicked nightmares have gone cold. Now we go way, way back, as far as way back goes. Still standing by your side. You know I'll be right here when all the monsters come. Oh, I've got you. You grew old in suburbia, where pretty demons never show, shifting shapes in millenniums, but you're okay. I don't have the pieces. Tapos na tayo dito sa Ubot Falls. So, pauwi na tayo pero kakain muna tayo kasi medyo malayo yung biyahe natin. Ayan guys. Dumaan tayo dito sa Bungabon para mag-dinner. Ang time check natin ay 4:30. Tapusin na rin natin yung vlog natin dito. Ayan. So, sama pa rin natin sila. Yan, si Boss Mike. Boss Mike, si Yuljoy, si Koy TV. Ayan. Si Bray TV at saka si A4J. So magdi-dinner lang tayo tapos tuloy natin yung biyahe. Then maghihiwa-hiwalay na rin tayo later. Time check natin ay 5 ng hapon. And 3 hours pa yung babiyahin natin. So around between 8 to 9 siguro sa bahay na tayo. Success naman yung rides natin ngayon. Sana magkaroon pa tayo ng maraming rides. At kaya naman, sa kaibuturan ng Villa Aurora, kung saan ang kagubatan ay bumubulong at ang tubig ay umaawit, nakatindig ang Ubot Falls bilang tahimik na paalala na hindi lahat ng kayamanan ay kumikinang. May mga nakatago, naghihintay sa mga handang lumihis sa karaniwang landas. Hindi lang ito isang talon. Isa itong kwento na inukit sa bato at batis. Isang sangtuaryo para sa mga kaluluwa. At isang pagpupugay sa pamana ng mga tao ng Maria Aurora. Habang ibinubukas ng lalawigan ang mga bisig nito sa mga manlalakbay, naway maglakad tayo ng magaan, makinig ng malalim at mag-iwan lamang ng bakas ng paa. Kung ang lugar na ito ay nagpaalab sa iyong damdamin, nagbigay ng inspirasyon o simpleng kapayapaan, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Patuloy nating tuklasin ang Pilipinas, isang nakatagong hiyas sa bawat biyahe. Kita-kits sa susunod na paglalakbay.